Narito na po tayo sa episode 364 ng Abot Kami na Pangarap. Araw ng Martes mga kapuso, napirmahan na ni Robert yung annulment paper at desidido na talaga siya na makipaghiwalay na kay Moira. Ngayon sabi naman ni Giselle, sigurado ka na ba Obeng? Kasi oo, gusto naman natin mabawi ang Apex. Gusto ko naman na makuha mo yung buong porsyento mo ng shares mo. Ngayon, kung may kapaghiwalay ka kay Moira, may makukuha ka pa namang shares kaso 50% lang. Sabi naman ni Robert, gusto ko na talaga siya mabura sa buhay natin at ayokong gamitin niya ang apelyido natin Tanyag. Sabi naman ni Lolo Pepe, para sa akin okay naman. Wala namang problema dyan kasi gugustuhin ko pa na ang desisyon ng anak ko, ang kapakanan ng anak ko. Kaya gusto ko na talagang mawala sa buhay natin ng yung asawa mong yan, yung hilaw na manugang kong yan. Samantala, ready na nga itong mag best friend para sa food tasting. Expert daw dito si Josa, kaya gustong gusto niya raw talaga ang food tasting para makilatis niya kung gaano pa kasarap ang mga pagkain na iaahin sa mismong araw ng kasal ni na Carlos sa ni Lynette. So dumating na nga yung manager para sabihin na nakahanda na ang mga pagkain at iahanda na ito sa kanila. So nagpasalamat naman ito sina Lynette. Samantalang ito namang si Giselle, pinuntahan si papa niya para sabihin na nakaalis na nga itong si Robert. Sabi naman ni Lolo Pepe, sa akin naman gagawin ko to para sa kapakanan ng anak ko. Okay naman sa akin yun, pero hindi dahil sa hindi natin gustong maagaw ang Apex. Syempre gugustuhin ko pa rin na mapunta sa atin ng Apex, mapasakamay natin. Alam mo anak, maayos lang natin ang problemang ito. Ikaw naman ang aayusin ko. Sabi naman ni Giselle, ako, ano naman ang plano mo sa akin papa? No, nagulat si Giselle, di ba? Bakit ganun yung sinabi ng papa niya, di ba? Ano nga naman ang kailangan ni Lolo Pepe sa kanya? Kaya tingin ko talaga parang merong pang lihim na tinatago si Lolo Pepe na hindi alam ng pamilya Tanyag, siya lamang ang nakakaalam. Hindi kaya alam niya na buhay pa rin yung anak ni Giselle, di ba? So ito na nga, naihanda na yung pagkain, sabi pa ni Josa, no? Na iba yung pasta nila, no? Kung square yung shape, sabi naman ni Lynette, ano ka ba Josa? Lasagna ang tawag dyan. So habang kumakain sila, napaintong si Lynette, sabi ni Lynette, Josa, may naamoy ka ba masangsang na amoy? Pasensya ka na Lynette, hindi kasi ako nakaligo kaya tumuli na agad ako dito. Hindi ikaw yun parang malansa. Grabe ka Lynette ha. Sabi ni Lynette, hindi nga ikaw yun, ang kulit mo naman nakakatawa talaga itong si Josa. Sabi amoy malansa talaga. Ito, buksan nga natin to, may takip. Nagulat sila, pala puset. Tapos may nakatarak na kutsilyo sa may ulo ng puset. Ano yan? Napatayo si Lynette. Pasensya na po ma'am, hindi po yan talaga nakahain sa dish nyo sino naglagay niyan? Sabi ni Josa, no? Sino nga? Sabi ni Lynette, kuya, sino ang naglagay niyan? Ba't nyo sumagot? Bilang dumating si Moira, no? Ako ang dahilan. Inihain ko talaga yan para sa'yo Lynette. Para sa'yo talaga yan. Sabi ni Lynette, no? Moira, ikaw na naman. Ito pala yon. Sabi nung chef, ma'am, pag nahuli po ako, matatanggal po ako sa trabaho. Sabi ni Moira, lalo ka matatanggal sa trabaho kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Dodoblihin ko ang bayad ko sa'yo. Ito ang unang bayad. Kilala ko may-ari nito, kaya kailangan sumunod ka sa akin. Sabi nung chef, ano po ba ang isda na ilalagay ko? Ano po ba ang pagagawa nyo sa akin? So ito na nga sabi ni Moira, gusto ko lamang i-congratulate kasi bagay na bagay yan sa'yo Lynette. Malansa, mabaho, di ba dyan ka naman talaga nababagay? Gusto ko bumalik ka sa dati mong buhay. At saka nga pala may nakatarak na kutsilyo sa ulo ng puset kasi gusto ko maging bloody at masaklap ang araw ng kasal ninyo ni Carlos. Sabi naman ni Lynette, alam mo Moira, ang lakas ng pang-amoy mo kahit saan kami magpunta, naamoy mo kami. Siguro stalker ka namin. Sabi ni Josa, oo, stalker nga tawag doon. Sabi ni Moira, hindi ko kayo ni-stalk. Talaga nga namang lang talaga ako. Magaling lang talaga akong manghuli. Diba sabi niya, no? Explorer lang talaga ako. Ang totoo nga yun, hindi ko pa nga dinala yung backpack ko Dapat dala-dala ko yun para prepared ako.
Pero okay na rin yun kasi gusto ko lang talagang gumante. Sabi ni Lynette, no, ba't ba kayo mo kami tigilan ha? Alam mo, titigil lang ako kapag nakita kong bumalik ka na sa kanal na pinanggalingan mo kasama yung mga alipores mo. Hindi ako titigil. Samantala, meron na naman panibagong pasyente itong sina Lyndon sa si Annalyn. Na-diagnose agad nila base nga sa mga sintomas. Sumasakit daw yung yung bandang likuran hanggang sa may bandang binte. Hindi raw maganda ang kalagayan ng pasyente at kinakailangan ito mag-undergo sa MRI. Ngayon, sa kasamaang palad, sabi ni Nurse Biko, kailangan doon ng consent, parental consent, kasi hindi pa ito alam ng magulang. Sabi naman ni Nurse Ning, pwede mo bang sabihin sa amin ang information ng mother mo? Sabi kasi ng bata, nanay na lamang daw ang meron siya at mag-isa lang daw siyang pumunta dito. Ngunit pinigilan ng bata. Ayaw na ayaw ko malaman ng nanay ko na nandito ako. Doon na lang sa sumama sa boyfriend niya. Total, wala naman akong halaga sa kanya. Wala na silang nagawa, di ba? Hindi naman nila kayang pigilin kasi masyadong nape-pressure yung bata. Samantala, ito namang sabi ni Moira, hindi daw talaga siya titigil hanggat hindi niya nakikitang bumabagsak itong sina Lynette, di ba? Kaya, yun. Patuloy niya talagang sisiraan ito. Sabi naman ni Lynette, alam mo, Moira, isa kang napaka-bitter, desperada, at talagang hindi talaga mapakali. Di ba? So talagang napuno na rin si Lynette kasi hindi sila tinitigilan at dinamay pa nga ni Moira si Annalyn. Pati rin daw yung anak niya, kinakailangan din daw bumagsak. Diba? So napuno na tong si Lynette. Sabi niyo. Napuno na talaga siya, sabi niya, alam mo, di ba Diyosa ang tawag sa evaporate, paangat? Pero si Moira hindi siya bagay sa paangat Dapat sa kanya pababa, di ba? Yung talagang mapunta na talaga sa ilalim. So dapit mo si Moira, sinabunutan na si Lynette. Ngayon ang ginawa ni Diyosa, lumaban, kinuha yung mga pusit, inagis kay Moira, ang dumi puro tinta ang lansa niyan. Naku, lumaban muli si Moira, sinabunutan na naman si Lynette. Ngayon lumaban naman si Diyosa kay Nerissa. Kay Nerissa naman siya, kagulo na. Ayan na, labo-labo na, bardagulan na. Ngayon, dumating naman tong si Carlos. To the rescue si Carlos dahil pagpasok pa lang niya ng pintuan, nakita niya na nagkakagulo na. Pinuntahan niya agad si Moira sa si Lynette. Itigil mo na to, Moira. Bakit? Bata ako ba pinipigilan mo ha? Alam mo, Carlos, gusto ko talaga na maging miserable ang kasal nyo. Sa bagay, diyan ka naman nababagay diba sa mga tera-tera? Alam mo dati steak ang kinakain mo pero ngayon sardinas na ngayon ang kinakain mo. Na ngayon ang nilalapang mo, sabi naman ni Lynette. Tama na yan, Carlos. Huwag mo na siyang patulan. Yan na. So, hindi na talaga nakapagpigil tong si Carlos. Sabi niya, ako makakalaban mo kapag hindi mo pa tinigilan si Lynette. O bakit? Totoo naman sinasabi ko Ano, Carlos? Wala na bang kwenta ang mga taste mo? Pumapatol ka na lamang sa tera-tera. Sinabi na nga bang tumigil ka talagang kinuha yung pisngit ni Moira. Natakot si Diyosa sa si Lynette. Napataklob na lang siya ng bibig. Inawat ni Lynette si Carlos. Dapat hindi niya na inawat Yung mukha ni Carlos nakakatakot. Talagang gustong pumatay. Parang gusto talagang manakit. Umalis ka na, Moira. Pasalamat ka at pinigilan ako ni Lynette. So umalis na nga si Moira. Sabi niya, magsama-sama kayo, mga basura. Sabi niya, umalis na nga siya. So sabi naman ni Diyosa, naku Dok, kung hindi ko lang kayo kilala, mapagkakamalang ko kayong nakakatakot na tao. Talagang nakakatakot kayo kanina. Sabi naman ni Carlos, kamusta ka na, Lynette? Sabi ko naman si Carlos, hindi mo na dapat siya pinatulan. Hindi. Ilang beses ka na niyang pinapahiya. Ayoko mapahiya ka sa harapan ng maraming tao at kung saktan ka niya. Nandito ako para proteksyonan ka. Kinikilig naman si Diyosa, sabi, si Doc talaga napaka-sweet. Nakakilig talaga. O siya, kakain na ako alam niyo naman na gutom na ako, wala pa akong almusal sa kakapunan kagabi. Kakain na ako dito, tikman ko lang tong food tasting. Naku Lynette ito masarap tong gulay na to, kailangan ihain mo to sa kasal ninyo ni Carlos Yun, talagang nauna na nga to si Diyosa at pinagpatuloy na nga yung pagkain. Nakakatuwa tong eksenong to Samantala, yung pasyente ni Annalyn tulog. Binigyan mo na doon ng pinareliever ni Nurse Biko. Ang pinoproblema nga ni na Nurse Ning, hindi niya binibigay ang information niya kasi nga
Mukhang may samaan sila ng loob ng mother niya. Wala silang ibang gagawin sa ngayon kundi hayaan na muna. Ngayon sabi naman ni Annalyn, pag nagising na lamang doon yung bata, kakausapin niya. Baka sakali magbago ang isip. Ngayon sabi naman ni Doc Lindon, ang kinakailangan talaga natin gawin sa ngayon, bigyan muna siya ng pain reliever. At hayaan na muna kasi hindi sila pwede mag-decide dahil minor pa yung bata, yung pasyente. Diba? Na mag-undergo ng operasyon. Samantala tong si Moira, nilalagyan ng foundation yung leeg kasi nga nasakal siya ni Carlos. Napansin ito ni Zoe, sabi ni Zoe, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo, ma'am? Parang galit na galit ka. Paano kasi napalaban ka ng ninang ni Risa mo? Paano ba itong gagang si Lynette lumaban pa? Pinatulan. Saktong nahuli naman kami ni Carlos. At pinatanggol pa nung Carlos na si Lynette at eto pa, muntik pa ako masuntok ni Carlos. Mabuti na lamang pinigilan siya ni Lynette. Sabi naman ni Zoe, ma'am, ano ba kasing ginagawa mo? Pwede ba? Huwag mo munang patulan pa si Tita Lynette saka si Annalyn. Wala na naman tayo mapapala. Saka sinabi sa akin ni Annalyn na napaka-abusive daw niya ni Carlos, ni Doc Carlos. Kaya karma na yung sa kanila. Good luck na lang sa kanila. Dahil magiging magpamilya na sila. Saka nasa atin naman ang tagumpay Nabawi mo na ang Apex. Nasa yun na. Ikaw na namumuno dito. At darating din ang panahon na mapapasa akin din to. Yun nga lang, nalulungkot pa rin ako, ma'am, kasi may kulang sa buhay ko. Para bang may kulang? Kasi gusto ko pa rin na magkatuluyan kayo ni Dad. Naku, Zoe, malabo yung sinasabi mong yan. Oo, ma'am. Alam ko napaka-imposible pero umaasa pa rin ako na sana mapatawad ka pa rin ni Dad. Gusto ko maging buo tayo kasi tayo naman talaga ang pamilya. Gusto ko talaga na maging masaya ka sa piling ni Dad kasi mahal mo pa rin siya, alam ko yun. Saka mahal na mahal ko si Dad. Siya lang talagang buo-buo ng buhay ko, ng pamilya natin. Kaya yun ang pinakahinihiling ko. Wala na ako ibang mahiling pa, ma'am, kundi maging buo ulit tayo. So napayak na lang po si Moira. Samantala, binigyan ni Tiang Susa ng cheesecake. Wow, naka-cheesecake. Si Annalyn, merienda daw. Sabi ni Annalyn, tama-tama, hindi pa po ako nagme-merienda, gutom na po ako Naku, masarap yan, galing yan kay Doc Carlos. So nagbago isip ni Annalyn, sabi ni Annalyn, ay mamaya na lang po pala. Kasi hindi pa pala po ako totally nagutom. Naku po, napapansin ko nung kanina gustong mong kumain, gutom ka na. Ngayon nung nalaman mo na galing kay Doc Carlos yan, bigla kang mayaw. Naku, Apo, ito lang napapansin ko sa iyo bakit kasi ayaw mong buksan ang mga mata mo nang makita mo naman yung brighter side ni Doc Carlos. Bait siya, mabuti siyang tao. Sabi naman ni Annalyn, oo nga pala lahat kayo kampi kay Doc Carlos. Pati nga si Doc Lindon Ganoon din si Tito Michael, kampi rin kay Doc Carlos. Apo naman kasi, kinakailangan mong makita ang kabutihan na taglay ni Doc Carlos. Noon naman kampi ka sa kanya. Di ba gustong gusto mo naman siya dati? Ba't ngayon biglang nagbago, biglang umayaw ka sa kanya? So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Pakatunghayan natin bukas, 365 araw ng Miyerkules, November 8, 2023. Nakita ni Zoe na meron nagpadalang sulat kay Moira. Nung binuklat niya ito, nakita niya annulment paper galing sa daddy niya. At gusto na talaga magpa-annul ni Robert. Ngayon tinawagan niya ang mami niya at ayaw talaga ni Moira. Tumututol siya dahil gusto niya makipaghabulan pa rin kay Robert. Gusto niya ipaglaban ang pagmamahalan nila ng dalawa. So yan ang pakatunghayan natin, no, mga kapuso. Kaya wag natin tong palalagpasin. At syempre, ipaglalaban ni Robert ang pagmamahal niya kay Lynette. Hanggat hindi pa sila kasal ni Lynette, sasabihin niya ang totoong niyang nararamdaman dahil yun ang inutos sa kanya ni Ray, diba? Ipagsigawan ang tinitibok ng puso. So yan ang pakatunghayan natin, kaya wag natin itong palalagpasin. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, Kapuso, please supportahan mo po ang aking YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po, and God bless us all.